Ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ay nangangahulugang inaasahang magkakaroon ng malalakas na hangin o gale force winds sa loob ng 36 na oras. Bagamat ito ang pinakamababang antas ng signal, hindi ito nangangahulugang mababa ang banta. Sa antas na ito, inaasahan na natin ng minor to moderate na pinsala sa mga pananim at sa ilang mga marupok na istruktura. Kabilang sa mga apektadong lugar na ito ang mga probinsya sa region ng Northern Luzon at Central Luzon, partikular na pinapayuhan ng mga sumusunod na probinsya na maging lubhang maingat. Isabela, ang mga baybayin nito ay laging vulnerable sa malalakas na alon at hangin. Cagayan, kasama ang Babuyan Islands na kadalasang bunang tinatamaan. Apayao, ang mga bulubunduking komunidad ay nanganganib sa landslides. Kalinga, kailangan ng mabilis na koordinasyon para sa evacuation. Ilocos Norte, dahil sa open coastline nito, mataas ang tsansa ng storm surge. Ilocos Sur, ang mga komunidad malapit sa ilog ay dapat maghanda sa pagbaha. La Union, ang mga tourist areas at coastal towns ay dapat magsuspinde ng operasyon. Pangasinan, ang mga agricultural area ay nanganganib sa pagkasira ng pananim. Zambales, mahalaga ang paghahanda para sa mga mangingisda at residente sa coastal areas. Ang pag-iingat sa ilalim ng TCWS number 1 ay nangangahulugang ng pagtali o pagtatanggal ng mga gamit na madaling tangayin ng hangin, paglilinis ng mga kanal at paghahanda ng emergency kit. Tandaan, ang signal number 1 ay paalala na ang bagyo ay paparating na at ang panahon ng paghahanda ay nagsisimula na ngayon. Mula sa karaniwang tropical storm, ang pagiging severe tropical storm ay nangangahulugang nagtataglay na ito ng mas matindi at mas mapaminsalang mga hangin at pag-ulan. Ito ay hindi lamang isang pagbabago sa pangalan o designation. Ito ay isang signifikanteng pagbabago sa intensity na direktang nakakaapekto sa kaligtasan at ari-arian ng ating mga kababayan. Ito ay nagdudulot ng matinding pag-aalala sa mga eksperto sa panahon. Ang sentro ng sirkulasyon ni Severe Tropical Storm Tino ay patuloy na nagpapalakas ng puwersa habang ito ay kumikilos sa direksyon ng ating kapuluan. Ang bilis ng hangin nito ay hindi na dapat ipagsawalang bahala. Sa kasalukuyan, patuloy itong nagdadala ng malakas na ulan at hangin na kayang maging sanhi ng malawakang pinsala. Kung hindi tayo maghahanda ngayon, malaki ang magiging epekto nito sa ating pamumuhay at pangkalahatang sitwasyon. Huwag nating hayaang na tayo ay maunahan ng pangyayari. Sa ganitong sitwasyon, bawat minutong lumilipas ay may katumbas na halaga. Ang maagap na paghahanda at pagtugon ay siyang susi upang maprotektahan ang ating sarili, ang ating mga pamilya, at ang ating mga komunidad mula sa matinding hagupit ni Tino. Ang pinakamalubhang babala na ibinibigay ng Pag-asa ay ang posibilidad ng mabilis na paglakas ni Tino. Ayon sa kanilang huling weather bulletin, may mataas na banta na si Severe Tropical Storm Tino ay aabot sa pinakamataas na kategorya at magiging isang ganap na typhoon sa loob lamang ng susunod na 24 na oras. Ang pagiging isang typhoon ay nangangahulugan na si Tino ay magtataglay ng wind speeds na lalampas na sa 118 km/h na may kakayahang magdulot ng malawakan at katastropikong pinsala. Kapag umabot na sa ganitong lakas ang isang bagyo, ang mga estruktura, infrastruktura at agrikultura ay makakaranas ng matinding epekto. Ang mga bubong ay matatangay, ang mga poste ng kuryente ay babagsak, at ang mga pananim ay tuluyang masisira. Ang paghahanda para sa isang severe tropical storm ay naiiba sa paghahanda para sa isang typhoon. Kaya't ang abiso ng Pag-asa ay isang krusyal na paalala upang taasan natin ang antas ng ating pagiging handa bago pa man tuloy ang maging isang malagim na katotohanan ang pagiging typhoon ni Tino. Ang window of opportunity para sa masusing paghahanda ay limitado. Kailangang masigurado nating matibay ang ating mga bahay. May sapat tayong stock ng pagkain, tubig at gamot at handa na ang lahat para sa posibleng evacuation
kung sakaling ipatupad ito ng ating mga lokal na opisyal. Ang kinabukasan ng bagyong ito ay nakasalalay sa kung gaano kabilis at epektibo tayong makatutugon sa babala ng mabilisang paglakas. Dahil sa paglakas ni Tino, pinalawak na rin ng Pag-asa ang mga lugar na isinailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1. Sa pinakahuling ulat, may kabuuang siyam na areas na ngayon sa Pilipinas ang kinakailangang magbantay at maghanda. Ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ay nangangahulugang inaasahang magkakaroon ng malalakas na hangin o gale force winds sa loob ng 36 na oras. Bagamat ito ang pinakamababang antas ng signal, hindi ito nangangahulugang mababa ang banta. Sa antas na ito, inaasahan na natin ang minor to moderate na pinsala sa mga pananim at sa ilang mga marupok na istruktura. Kabilang sa mga apektadong lugar na ito ang mga probinsya sa region ng Northern Luzon at Central Luzon, partikular na pinapayuhan ng mga sumusunod na probinsya na maging lubhang maingat. Isabela, ang mga baybayin nito ay laging vulnerable sa malalakas na alon at hangin. Cagayan, kasama ang Babuyan Islands na kadalasang unang tinatamaan. Apayao, ang mga bulubunduking komunidad ay nanganganib sa landslides. Kalinga, kailangan ng mabilis na koordinasyon para sa evacuation. Ilocos Norte, dahil sa open coastline nito, mataas ang tsansa ng storm surge. Ilocos Sur, ang mga komunidad malapit sa ilog ay dapat maghanda sa pagbaha. La Union, ang mga tourist areas at coastal towns ay dapat magsuspindi ng operasyon. Pangasinan, ang mga agricultural area ay nanganganib sa pagkasira ng pananim. Zambales, mahalaga ang paghahanda para sa mga mangingisda at residente sa coastal areas. Ang pag-iingat sa ilalim ng TCWS number 1 ay nangangahulugang ng pagtali o pagtatanggal ng mga gamit na madaling tangayin ng hangin, paglilinis ng mga kanal at paghahanda ng emergency kit. Tandaan, ang signal number 1 ay paalala na ang bagyo ay paparating na at ang panahon ng paghahanda ay nagsisimula na ngayon. Sa harap ng banta ni Severe Tropical Storm Tino na posibleng maging typhoon, ang ating kolektibong paghahanda ang magliligtas sa atin. Una, ang survival kit. Ang kit na ito ay dapat sapat para sa inyong pamilya sa loob ng hindi bababa sa 3 araw. Isama rito ang tubig at pagkain, mga delata at ready-to-eat meals na hindi na kailangan pang lutuin. Ang inuming tubig ay dapat nakalagay sa selyadong lalagyan. Gamot at first aid, siguraduhing kumpleto ang inyong maintenance medicines at may first aid kit para sa mga minor injuries. Komunikasyon at ilaw, fully charged power bank, flashlights at extra batteries. Magdala ng radyo na may baterya para sa pagkuha ng updates. Mahalagang dokumento, ilagay sa waterproof na lalagyan ang inyong identification cards, birth certificates at insurance policies. Huwag itong kalimutan. Pangalawa, pagpapatibay ng estruktura. Para sa mga nakatira sa bahay na gawa sa magaan na materyales, kailangang patibayin ang mga haligi, dingding at bubong. Gumamit ng tamang tali o fasteners upang maiwasan ang pagkatangay ng hangin. Linisin ang mga gutter at drainage system upang masiguro na hindi magbabara ang tubig at maging sanhi ng lokal na pagbaha. Ang maliit na paghahanda ngayon ay makakatipid sa malaking gastos at pinsala sa huli. Pangatlo, pagpaplano ng evacuation. Alamin bago pa man sumapit ang bagyo kung nasaan ang inyong pinakamalapit at pinakaligtas na evacuation center. Dapat mayroon kayong 2 ruta ng paglikas, evacuation routes, na napagkasunduan ng inyong pamilya sakaling hindi na madaanan ang isa. Kung ang inyong lugar ay kilala sa pagbaha o pagguho ng lupa, huwag nang maghintay pa sa mandatory evacuation, kusang loob ng lumikas. Pang-apat,
kalinisan at kalusugan. Ang mga bagyo ay madalas na nagdadala ng sakit dahil sa maruming tubig. Tiyaking magpakulo ng inuming tubig o gumamit ng water purification tablets. Panatilihing malinis ang paligid upang maiwasan ang pagdami ng lamok na nagdadala ng dengue. Ang kalusugan ng inyong pamilya ay kasing halaga ng inyong pisikal na kaligtasan. Panglima, ang diwa ng bayanihan. Sa panahong ito ng krisis, mahalaga ang pagtutulungan. Tignan ng inyong mga kapitbahay, lalo na ang mga senior citizens, may kapansanan o mga nag-iisang magulang. Ang pagtulong sa kanila sa paghahanda ay hindi lamang tungkulin, kundi isang sagisag ng tunay na diwa ng Pilipino, ang bayanihan. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang listahan ng gagawin, ito ay gabay sa paglikha ng isang kultura ng paghahanda na mahalaga para sa isang bansang tulad ng Pilipinas na madalas daanan ng mga matitinding bagyo. Tingnan natin ang kasaysayan. Ang Pilipinas ay bansang nakatayo sa gitna ng typhoon belt ng Pasipiko. Ilang beses na tayong sinubok ng kalikasan. Ang pangalan ni Tino ay nagdadala ng bigat ng bawat bagyong dumaan at nag-iwan ng aral. Ang pagbabago ng status mula tropical storm tungo sa severe tropical storm ay nagpapahiwatig ng mabilis at mapanganib na paghila ng bagyo ng enerhiya mula sa mainit na tubig ng karagatan. Ang bilis ng hangin ay tumataas at ang radius ng pinsala ay lumalawak. Sa antas ng severe tropical storm, ang lakas ng hangin ay nasa pagitan ng 89 hanggang 117 kilometers per hour. Sa ganitong bilis, ang mga puno ay natutumba, ang mga power lines ay nasisira, at ang paglalakbay ay nagiging lubhang mapanganib. Ang mga mangingisda at mga barko ay mahigpit na pinagbabawal ang pumalaot sa ilalim ng TCWS No. 1, lalo na sa mga karagatang nakakaranas na ng malalaking alon at malakas na simoy ng hangin. Kung hindi tayo makakakilos ng mabilis at maging totoo ang prediksyon na magiging typhoon si Tino, ang magiging pinsala ay magiging napakatindi. Isipin ang mga komunidad na halos hindi pa nakakabawi mula sa mga nakaraang bagyo. Sila ang pinakabulnerable sa muling pagtama ng matinding kalamidad. Kaya't ang pag-uulat na ito ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng pangalan at numero. Ito ay tungkol sa responsibilidad na panatilihing buhay, ligtas at handa ang bawat isa. Ang paghahanda ay hindi isang gastos. Ito ay isang pamumuhunan sa buhay. Lalo na sa mga lugar na nasa ilalim ng Signal No. 1, ang panganib ay hindi pantay. Para sa mga taga-bayan, ang pagbaha sa mga sentro ng bayan ay maaring maging sanhi ng pagkalumpo ng komersyo at transportasyon. Ang mga negosyo ay dapat may contingency plan. Para sa mga taga-bukid, ang mga magsasaka ang pinakaapektado sa mga pinsala sa agrikultura. Dapat nilang anihin ang kanilang mga pananim na maaga pa upang mailigtas ang maaari pang mailigtas. Ang pagguho ng lupa ay isang patuloy na banta sa mga bulubunduking lugar. Para sa mga coastal communities, ang banta ng storm surge, lalo na kung maging typhoon si Tino, ay katatakutan. Ang dagat ay hindi biro. Kailangang sundin ang mandatory evacuation ng walang pag-aalinlangan. Panawagan sa local government units, LGUs. Ang leadership sa panahon ng kalamidad ay pinakamahalaga. Ang LGUs sa siyam na apektadong lugar at maging ang mga karatig probinsya ay dapat, isa, ipatupad ang maagap na abiso. Siguraduhin ang weather bulletins ay nakakarating sa pinakamalalayong baryo sa wikang naiintindihan ng lahat. Dalawa, ihanda ang evacuation centers. Tiyakin ang mga evacuation center ay malinis, may sapat na supply at sumusunod sa health protocols. Ang dignidad at kaligtasan ng bawat evacuee ang dapat unahin. Tatlo, mobilisasyon ng rescue teams. I-activate ang lahat ng disaster response and rescue units. Ang mabilis na pagtugon sa mga emergency ay makakapagligtas ng buhay. Apat, security at peace and order. Siguraduhin walang looting o karahasan sa mga apektadong lugar. Ang peace and order ay mahalaga habang nagaganap ang kalamidad.
Ang severe tropical storm Tino ay hindi lang isang weather event. Ito ay sumasalamin sa mas malawak na krisis sa klima at kalikasan. Ang ating mga bagyo ay nagiging mas malakas at mas madalas dahil sa pag-init ng mundo. Ang bawat pagtama ni Tino ay paalala na kailangan nating harapin ang krisis ng klima ng may matibay na paninindigan at pangmatagalang solusyon. Ang epekto sa ekonomiya ay malalim. Ang bawat araw na nawawala sa trabaho, ang bawat pananim na nasira, ang bawat estrukturang nangangailangan ng pagkukumpuni, lahat ng ito ay nagdaragdag sa pambansang pasanin. Ang Pilipinas ay hindi na kayang umasa na lamang sa tulong sa kuna. Kailangan nating bumuo ng mga komunidad na matatag o resilient communities na kayang tumayo sa sarili nilang paa matapos ang bawat pagsubok. Ang pagiging resilient ay nangangahulugan ng una, edukasyon sa panahon. Ang bawat Pilipino ay dapat maging alam sa weather hazards at kung paano gumagana ang mga storm signal. Pangalawa, infrastrukturang hindi basta-basta. Ang mga bagong kalsada, tulay at flood control systems ay dapat itayo upang makayanan ang mas matinding bagyo. Hindi na sapat ang okay lang na kalidad. Kailangan natin ng matatag o typhoon-proof na estruktura. Pangatlo, sustainable living. Ang pangangalaga sa kalikasan tulad ng pagtatanim ng puno at pangangalaga sa mga mangroves ay ating natural na depensa laban sa storm surge at pagguho ng lupa. Ang paglakas ni Tino ay sumusubok hindi lamang sa ating pisikal na paghahanda, kundi pati na rin sa ating pambansang determinasyon. Mga kababayan, makinig at kumilos. Si Severe Tropical Storm Tino ay isang seryoso at nagbabantang puwersa. Ang pinakamalaking banta, maaari itong maging isang ganap na typhoon sa loob lamang ng 24 na oras. Ang agarang kailangan, ang mga lugar na nasa ilalim ng TCWS number 1 ay dapat agad magsimula ng kanilang masusing paghahanda. Ulitin natin ang mga pangunahing lugar na nasa ilalim ng Signal number 1, Isabela, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Apayao, Kalinga, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales. Huwag magpakampante, ang TCWS number 1 ay hindi isang paanyaya, ito ay isang babala. Para sa bawat pamilya, kompletuhin ang inyong go bag, suriin ang inyong evacuation plan, patibayin ang inyong tahanan, huwag maghintay na lumala ang sitwasyon. Para sa ating mga pinuno, ipatupad ang zero casualty goal, unahin ang maagap na paglikas, panatilihin ang transparent na komunikasyon. Ang bawat isa sa atin ay may papel. Hindi lang tayo biktima ng kalikasan, maaari tayong maging bayani ng ating komunidad. Huwag nating hayaan na si Tino ay maging isa pa sa mga bagyong nag-iwan ng malalim na sugat sa ating kasaysayan. Gamitin natin ang kaalaman, gamitin natin ang pagkakaisa, at gamitin natin ang pananampalataya upang malampasan ang pagsubok na ito. Ang huling abiso ay malinaw, ang banta ay totoo, ang oras ay maikli, ang paghahanda ay kailangan.